Aabot na sa 38 ang naitalang nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes sa Mindanao. Kasunod dito, nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng General Santos City ng state of calamity. May paalala rin ang Civil Defense Office sa mga residenteng naiisipang bumalik sa kani-kanilang mga tahanan na naapektuhan ng lindol. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao nitong Lunes, kung saan naitala ang epicenter may layong 32 kilometro kanlurang bahagi ng Maasim, Sarangani. Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City, kung saan naitala ang Intensity 7. Ito'y para mapabilis ang epektibong paggamit ng pondo para sa agarang pagtugon sa mga naapektuhang residente. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi bababa sa 12 katao ang kumpirmadong nasawi sa Gensan pa lang, habang patuloy pa rin ang search operations ng mga otoridad sa probinsya. Nasa 150 responders ang dineploy ng Philippine Coast Guard kasama ang mga search and rescue dog para pabilisin ang pagtulong sa mga posibleng natrap na survivors mula sa mga gumuhong establishmento. Ito po ay pinangungunahan pa din ng mga lokal na DRRM workers natin at mga responders at nag-augment naman po yung mga deployed assets po natin. Samantala, nag-alok na rin ng tulong ang iba't ibang foreign partners. Marami pong mga counterparts ko galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong. Katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia and other countries. Ang sinabi po nila, kung ano po yung kinakailangan na tulong ay pwede silang magbigay. So sa ngayon po, we're doing now the evaluation. Of course, under the supervision ng OCD. Tuloy-tuloy din ang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa mga infrastructure na lubha o maaaring naapektuhan ng malakas na lindol. Kabilang na riyan ang Bukana Bridge sa Davao City. Ongoing na yung repair, minor lang. May yung mga semento lang na hindi naman structural, medyo bumigay ng konti. Pero kasi syempre, gumagalaw yung buong tulay. Nagsagawa rin ng assessment sa mga pampublikong ospital sa Southern Mindanao base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan na rin ng Pangulong Energy Department na gawing prioridad ang pagpapanumbalik o pagsasaayos ng supply ng kuryente sa mga ospital kung saan nananatili ang mga pasyente. Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 33,000 na pamilya na ang naapektuhan ng lindol, habang ang 38 na naiulat na nasawi sa lindol, karamihan nabagsakan ng fallen debris mula sa mga gumuhong establishmento ayon sa OCD. May mga kukunin ng gamit o babalik sa kanilang mga bahay, siguro may lang po na sana ay mayroong structural integrity assessment or na inspection. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.